Hello guys! Welcome to Everything Under the Same Moon, kung saan walang bawal pag-usapan. Pababa na yung energy, gawa ng gabi na. Medyo parang ano tayo ngayon, ayos na ayos. Yes, kasi galing tayo sa 1621. Yung kanilang music video launch. And Soft launch ng, ano nga ba yun? Manifest. I-manifest mo na yan. Manifest mo na yan. Yes. I-manifest mo na yan. Basta yung song nila sa Yes. December 26, guys. Abangan Supportan natin ang natin. mga pamangkin namin. Oo. Taray, ang lalayo na ng age gap, no? Oo. Pero yun na nga. Eto guys, na-manifest ko din talaga na makapag-shoot dito, Yes. makapag-podcast dito. Kasi yung unang stay namin, hindi kinaya dahil Christmas party, tas lasing, tas Pagod na hindi pagod talaga na. kinaya. Tas one night lang kami. Oo. Tapos, dumating to biglang eksenan to. Sabi natin sa Christmas rush traffic, hindi kakayanin umuwi. Kasi Oo. kinabukasan may ganap din. So parang, Kakayanin namang umuwi pero siguro mga 4 na oras. tsaka siguro hanggang tuhod na yung naputol sa pa ako. Oo. Sa pagod. Anyway, Babaliin. Okay, go. what's our topic? Hindi ko nga alam ano ba pag-uusapan natin ngayon. Kasi 'di ba December 25, ano ba meron doon? Mansari natin. Hindi. Oy, Magpapasko pala. birthday ni Papa Jesus. Oo. Ni Papa Jesus. Hello pa. Papa niya Jesus din. Si Papa Jesus. Pero hindi December 25. Hindi. December July. 26. Hindi, December 26 yung 1621 na kanta. Okay, eto na nga. Anong topic nga? So yun na nga. So malapit na magpasko. Ano nga ba yung ginagawa ng mga Pinoy, yung mga Pinoy traditions, ganyan. Tsaka ano yung mga ginagawa ng mga Pinoy na ikinakasaya natin, which is Shopping. mamaya natin Mamaya sasabihin. pa pala. So, idadagdag din natin na bakit daw kahit walang pera, masaya pa rin ang pamilyang Pilipino. Mga ganyan. Bakit nga ba tayo walang pera? Ayun pala yung tanong, no? Bakit wala kang pera? Ako? Kasi siguro na rin naubos na bago pa magpasko. Tama, naubos na sa mga Christmas parties and mga ganaps. Tsaka hindi, bago mag Christmas season ba? Pero to be fair, ang saya ng natin, bago magpasko, ang dami nating mga nangyayaring ganap. Oo, Ng mga ang Christmas daming ganap parties, ngayong events. December. Oo. Super grateful. Kompleto. Mm-mm. So yun na nga, ito ang una kong tanong sa iyo, partner. Bakit tuwing Pasko, kahit parehong mga tao ang kasama mo buong taon, parang mas tolerable sila? Hindi, ito mag-a-apply naman to kasi sa mga nasa pamilya pa nila. Tayo kasi parang, kaya parang, nung binabasa, parang hindi ako makarelate masyado kasi matagal na tayo humiwalay. Kasi normal yan. Yung, Yung mga pagkasama mo kasi sa bahay, magkakainisan kayo. Yung mga... siguro kahit based na lang sa kapatid. experience before. Oo. Kasi kami, ang household lang, ang number of tao sa household namin, 4 lang naman. 4 kayo. So, yung kapatid ko, tsaka tatay daddy, yun lang. So, kaya parang, hindi ko masabi, based sa nararamdaman ko sa experience ko before, parang nagkakainisan, nagkakaaway, ganyan-ganyan. Pero yung nakakatawa yung tolerable sila. Bakit parang mas tolerable sila? Kasi walang choice. Hindi, kapag Pasko kasi daw, ang warm ng dating. Kasi nga, Pasko, Oo. pinagdidiwang si, Jesus. yung kaarawan niya. So, para nagiging tolerable daw yung mga... Bagay-bagay. Ay, sa bagay, yung mga natatandaan ko, yung pag kunwari pag New Year's Eve, Christmas Eve, yung maglulutuan, di ba? Nagiging tolerable lahat na parang, magugas ka nga muna ng pinggan. Tsaka kahit makalat, di ba yung mga pet peeve mo? Oo, makalat. Yun. Madumi. Pero hindi ko masyado natatandaan pa yun before. Kasi nga siguro, wala. Hindi masyado napapansin. Anyway, intro pa lang naman yun. So, ito yung ating mga pag-uusapan ngayon. Ano-ano yung mga signs na malapit na ang Pasko? Kahit ayaw mo pa. So, una, napansin nyo ba daw na pag may isang kapitbahay na nagpatugtog ng Jose Marichan or Mariah Carey, tapos na ang laban? Oo. Tsaka pag meron na nagsabit ng Christmas lights, ganyan sa mga kapitbahay, doon na siya, ang saya naman itong topic na to, parang na-relive ko yung Memory. childhood ko, even yung mga simbang gabi.
Oo. Kasi hindi kasi nabasa ko, ano yun? Bakit parang official announcement ng Pasko ang unang Bingka bibingka sa kan. at puto bumbong sa kanto? Sarap. Sarap ng puto Bumili bumbong. tayo ngayon, day. Oo, after. Ako, ang natatandaan ko, dito sa puto bumbong, mas puto bumbong, bias ko puto bumbong kaysa sige. bibingka. Mm-mm. Sa amin kasi dati, taga Golden City kasi ako, sa mga taga Golden City dyan. Hello po. Meron kaming sariling, simbahan sa loob. Masaya rin, no? Sa Oo, division. tapos, ang pinaka natatandaan ko, kasi nung bata ako, talagang kinukompleto namin ang simbang gabi. Simula December 16 hanggang 24 ba? Hanggang 24. Tapos, parang madaling araw ata kami kasi ang mga kasama ko yung mga kasambahay sa bahay. Tapos, hindi, gabi pala kami. After mga dinner, ganyan. Mga madaling araw pala. Oo, kasi magluluto na sila madaling araw eh. Nung medyo teenager na pala ako nung madaling araw. Pero ang pinaka, hindi ko alam let me know guys, kung sa inyo din, sa parish nyo or sa church nyo, pag simbang gabi may raffle. May raffle sa amin. Sana all. Sa amin may raffle. Para sa mga taga Golden dyan, na nag-church dun sa loob ng Golden. Nung mga bata ako, hindi ko alam kung anong mga year na yun. Basta may raffle every year. Tapos every night. Tapos mga naman. Paano bubunutin yun? Hindi ko na matandaan eh. Kung may baka may pinifill out silang pangalan tapos dun bubunutin. Hindi may papel eh. May number eh. Di binibigay na yun beforehand. Oh. So, hindi ko na matandaan. Pero, basta natatandaan ko, nananalo ko dun sa raffle. Tapos pag di ako nanalo, inis ka. Naiinis ako. Syempre bata. Naiinis ako. Ano pinunta mo raffle? Hindi, pero... Di bata naman kasi yun. Pero in fairness, kasi syempre bata nga, I think ang gandang way of parang introducing yung kultura. Yung kultura nga. Yung kultura ng pagsimba. Kasi, absorb ko din naman yung mga sinasabi. Pero syempre, excited ako sa raffle. Kasi ang raffle doon, hindi siya one time, big time na dulo lang. Pasundot-sundot. Okay, biglang, ang nanalo ng mug ay 6-5 ganyan. Pili ko hindi simbahan na may pakananon, baka sa community nyo. Hindi ko na alam eh. Kasi mayaman bata yung pa ako nung... subdivision nyo doon, di ba? Yung Golden. Nung bata ako? Oo. So baka yun yung sa nyo, sa cooperative. Ewan ko kung meron pa ngayon. Meron pa ba? Hindi ko na alam. Ang tagal ko ang huli ko pa at ang simba doon, parang second year high school pa ako. Ang tagal na. Oo. So, batang-bata pa talaga ako noon, pero sobrang saya sa feeling. Tapos, ayun nga, mapasok ko kaya ako naalala yan. Sa tapat ng simbahan, may mga nagtitinda na ng bibingka, puto bumbong. Tapos parang, pero nung bata ako, hindi ako masyado mahilig sa ganon. Itong matanda na lang ako. Pero pag naaalala ko lang sa memory ko ngayon, na ang saya-saya nung paglabas mo ng simbahan, yung, di ba sabay-sabay yung tao lalabas, tapos maglalakad lang kasi nandyan lang yung mga bahay. Wala, ang saya. Nung memory nun. Ang nostalgic bigla nung mga naalalang ganun. At ikaw, nakakagutom. Anong kwentong simbang gabi mo? Sa akin, ang huli kong simbang gabi, sa pagkakatanda ko is 2015. Ang hiniling ko noon, iPhone. Kasi may yan, pag nakompleto mo ang tawag dito, ang simbang gabi, may wish ka. Oo. May wish ka na matutupad. Ayun yung nasa isip ko, sabi ko, iPhone. Lord iPhone. Pag nagsisimbang gabi ako, yun na sinasabi ko, Lord iPhone. Na-manifest ko nga. Naka-iPhone ka? Oo. Yun yung 5C? Wait, 5C na ba yun? Hindi ko malaman kung 5C o 6S. Hindi ko alam kung nawalan ako ng phone dun eh. Kasi foggy na yung memory ko pag inalala ko ngayon. Pero basta maalin dun sa dalawa. Sobrang tuwang-tuwa ko na may phone na ako. Kaya gusto ko magsimbang gabi ngayon para makapag-manifest ulit. Ng iPad. Lalaki-lakihan naman natin iPad. Pero ayun yung parang nagpapa-feel ng Pasko sa akin, yung simbang gabi. Isa yun sa mga nagpapa-feel sa akin. And, kasi sabay-sabay kayo magtotropa. Oo. Na magsisimbang gabi. Kami na Pormahan. Di ba? Mga pero kahit ang init-init. Mainit sa inyo? Kasi syempre maraming tao sa loob. Ay, malamig sa amin. Loob at labas. Oo. Sa amin parang sa natatandaan ko. Di kasi ang mga suot ko naman, skinny jeans.
Kaya talaga mainit. Tapos parang black Sabagay. shoes. Nakakaalibad-bad. Polo, oo. Yun talagang Yun yung uso nun eh. mangangasim, ganun. Sa San Pablo, kahit nasa loob ka ng simbahan o nasa Malamig. labas, malamig. Tsaka naka-jacket kami doon pag sisimbang gabi. Hindi ka. Kami polo. Ako pala polo. At saka pala, ma-share ko lang. Si Lola nag-introduce sa akin yan. Nang simbang gabi? Walang alarm clock noon, bata pa ako. Sabi, gisingin mo ako ng alas 4, magsisimba tayo. Ginising ko mga 3:30. Paano ako gumising noon? Hindi ko din alam. Galing. Yun lang, share ko lang. Hindi ang tanong na hindi ko masasagot. So ayun na nga daw, ang key takeaway natin daw dyan is, hindi daw pera talaga ang nagpapasaya sa Paskong Pinoy. Kaya nga kahit gipit, tuloy pa rin ang video game, handaan. Pero to defend, masaya, ang pera isa din sa nagpapasaya sa Paskong Pinoy Oo pag sa naman. games. Tsaka yung mga pila-pila. Kahit Diba? mga bebentihin pa yan. Oo, ang saya. Tsaka caroling. Ay, oo, Caroling. caroling. Yung talaga magpipit-pit kayo ng tansan para makagawa ng ganun. Hindi naman kami Siyempre, hindi ako instrument, vocals ako. Hindi ka nagpitpit. Sorry, hindi. Nagpipitpit ka din? Hindi ako nagpipit-pit. Hindi nga ako instrument eh. I mean, hindi ako yung talagang, kumbaga instrument ko ay boses. Pag Ang hirap gumawa niyan. Kaya hindi din ako nagpipitpit. Kasi masakit sa kamay. Bato ang ginagamit ata doon. Talaga sa Martilyo sa naman. May kalsada. martilyo naman na tayo. Pero pag bato, pwede rin naman. Parang bato. Tapos paano ba binubutas yun? Pako. Pako. Ganun eh. Tapos susuot sa baka nun, alambre. Alambre. Tapos ganun na. Kakanta na lang. So yun lang. Thank you po sa pakikinig. Go. Simbang gabi pala daw. Ang sunod na talk point pala natin, simbang gabi na na-discuss na natin. Kaya tama? nga eh. Pero okay lang din naman. At least smooth. Ayan, simbang gabi, puyat pero masaya. Bakit kaya handa tayong mawalan ng tulog para sa bibingka pero hindi para sa gym? Parang parang hindi related. Hindi. Ang point niyan is, kaya ko yung sinulat dyan is, bakit daw tayo handang mawalan ng tulog para sa mga bibingka, pero pag baka workout naman, self-development is hindi daw naman tayo nag-e-effort. Gets mo? Ang layo ng comparison. Ay, hindi. Wag na lang sa gym. Oo nga pero parang mas maganda kung bakit kaya handa tayo mawalan ng tulog para sa bibingka pero hindi para sa puto bumbong. Hindi. Bakit kaya handa tayo mawalan? Ba't kaya handa tayo mawalan ng tulog para sa bibingka pero hindi para sa misa? Mas ba yun? Or correlated na ba yung bibingka sa misa? Pwede naman. Sige, yun na lang gawin nating tanong. Hindi naman natin to kailangan gawing fixed. Sige, sagutin mo yun. Bakit? Hindi, pero wait lang. Feeling ko pwede rin yung tanong na bakit kaya handa tayo mawalan ng tulog para sa simbang gabi? Sige, hanggang doon na lang yung tanong. Pero hindi para sa ano bang iba? Sige, hanggang doon na lang kasi wala akong maisip. Diba? Para kasing walang magko-compare dun sa simbang gabi. Hindi, inano ko lang yan sa podcast topic natin kasi para ma-correlate. Okay. So, pwede naman natin palitan kung ayaw mo. Okay. Hindi, pero ako, tingin ko, nung time talaga na yon, bakit tayo handang mapuyat? Kasi pag gabi, mga after dinner na yan, medyo, nung pagbata ka, parang na siya. Ano oras ba? 9? Out of, sa amin ata 6. Parang 6, eh. 7, ganyan. Pero yung umaga, mga alas 4. Alas 4. Pero, ayun nga, ba't handa mapuyat yung mga ako nung time na yun? Feeling ko din kasi, gawa nga una sa lahat yung raffle. Pangalawa is, na nga siya, parang, kasi yung isa kong naging yaya, si Ate Ele. Si Ate Ele, deboto talaga yun. Talagang meron siyang mga damit na pangsimba. Diba yung nakita mo yung kulay, hindi mo nakita yung kulay pula niyang dress? Na lagi niya sinusuot pag mahal na araw. May mga ganun siya. So, parang, since siya yung nag-alaga sa akin simula bata, aside kay Ate G, kumbaga na-instill niya na sa akin yung culture na ganun. Yung magsimba, yung ganun. So, kasama ko sa pagsisimba niya. Saya, hindi ko alam na ganun yung damit niya. Akala ko normal na dress lang, nag-dress up, ganun. Hindi. Every mahal na araw, nakapulang pulang dress. As in, bata pa lang ako. Sobrang deboto pala si ate. Oo.
sobrang bata. Mali na tuloy. Dito, bata pa lang ako, dress na yun. Tsaka hindi, kasi yung bahay nila, sa Malibu, sa Batangas, di ba katabi nun kapilya? Na parang dinonate na ata nila yung lupang yun para talaga makapagtayo ng chapel. Ganon siya kadeboto talaga. So, kaya din siguro, nasa pag i-influence mo sa bata. Yung kaya handa Pag-i-instill ng Tsaka thoughts. inaabangan. Ewan ko nung bata ako, kaya ako excited din magpasko kasi inaabangan ko yung simbang gabi. Na 16, 17, kailangan makumpleto. Sino ba nag-introduce sa'yo niyan? Feeling ko siya, si Ate Elle. Sinama ka Feeling lang? ko. Kasi, tatay hindi naman masyadong mahilig magsimba nung Catholic pa. Christian na kasi ata si tatay. So, parang sobrang pag mahal na araw lang kami nung bata ako, kapag mahal na araw lang ko sila nakikitang napasok Abala. na simbahan. Yung sandaling prayer lang. So, ayun. So, yung tanong, i-follow up ko lang din to. Pero alam naman na natin sagot kasi bata ka pa nun eh. Is it really about the misa or the food after na you will get? Siguro nung bata ko, hindi food din, hindi rin misa. Raffle. Alam na natin yung sagot dun kasi na-discuss niya eh. Oo. Pero nung medyo nagti-teenager ako, parang hindi rin misa, hindi rin food, hindi na rin raffle, kundi girlfriend. Ay, oo. Kasi Dating. may girlfriend ako noon na lagi kong kasama magsimba. Aminin mo, nung mga wala pang. Hindi, may phone na, may phone pero na. wala pang internet. Hindi pa masyadong ayun yung Naghanap. dating site. Oo, yung mga chapel. Ay, simbahan. Pag simbang gabi tayo. Oo, pero date yun. Date na. Tsaka yung mga tropa, ganyan. Pero bawal mag-holding hands. Oo. Kasi Bawal. syempre, Award. tabu yun before. Tsaka mabilis kumalat kasi syempre community niya. Ayan, ay nakikipagkana na ata! Ganyan na Tapos, masasabi. May naalala pa ako bigla. Wait lang. Si Ate G din kasi nakakasama ko sa simbang gabi. Yung isang nag-alaga sa akin simula bata. Pag kami, bumiyahe ng complex at doon kami magsisimbang gabi, parang special yon. Kasi bumiyahe pa para makapagsimbang gabi. Kasi ito nilalakad nyo lang. Oo. So parang, okay. wow, tas ang laki kasi ng church sa sa complex. So parang, ang laking iba doon sa church namin sa subdivision. Di iba rin kasi yung feeling na kapag ka dumadayo. Parang, may panibagong simbahan, may panibagong pare. Bakit? Meron. Oo. Tsaka mas marami doong ewan ko saan tatanda ko ng bata ko, parang mas, syempre complex yun. Is para sa mga nakakadam sa complex, mas marami shops doon. So mas marami mga versions pwedeng ng bilihin. May mga bibingka. may mga may mga nagtitinda ng mga sisiw, mga kung ano-ano, pagsimbang gabi. Yung mga stall, meron din. Tapos mga lobo, mga laruan. Tapos may mga nailaw kasi magbabagong taon na. Baka sa inyo. Sa akin, hindi ko matandaan eh. Kasi parang ang alala ko sa mga sisiw, Fiesta. balloon, is hindi yung sa patay. November 1, November 2. Doon ko siya na Doon mo lang na-experience. yung mga sisiw. Meron din yung pag-fiesta. Pag fiesta, o yung mga naglalako. Pero Pasko, kasi yung tita ko, naglalako noon. Ng mga sisiw. Oo, kaya alam ko, napunta sila doon ng Pasko para magganon. Pero Dami parang nila sisiw. ngayon wala na masyado. And I think kasi na rin yun animal cruelty na rin. Oo. Kasi kinukulayan yung sisiw. Mm-mm. Kaya kakaawa. Tapos para makakuha ka ng sisiw, alam mo yung papel? Nasusulatan mo ng white invisible ink. Tapos ilalagay sa tubig. Oo. Tapos kunwari number 6 yung sisiw. Yung nakabuhayan nila, Panalo ka. ni na tito. Yung ganun. Yung yung tinutulak na parang Ayun. Yung tito kong namatay. Yun, sila yun. Tito? Oo. Yun yung asawa niya. Tita Michelle. So, Ikaw ba may nasasagot ka ba? Parang ako lang sagot na sagot. ako tanungin mo, sige. Nalimutan ko na rin eh. Is it Ayun really nga. about the misa or the food after? Well, sa Ikaw. akin, yung time na yun, ang importante sa akin doon is makumpleto ko yung misa. Nakikinig din talaga ako. Tapos, ang goal ko is matapos ko siya. And Yung makapag-wish. bilang ng simbang gabi. Oo. Talagang, And makapag-wish. Oo. Hindi lang yun yung natupad kong wish sa simbang gabi. Marami pa.
Hindi ko na maalala kung ano Hiniling mga ko pa, wish ko. sana pumogi ako. Mga Yun na ganon. yun. Bata pa ako Pupugi ka nun. naman. Guys, pag nakita nyo itsura Huwag mo na i-flash sa screen. Iba Pupugi talaga. ka naman in fairness. Ano yun? Naka-iPhone ka naman. Hindi kasi an-anin ako noon, nung mga nagwi-wish ako noon. Sabi ko, sana mawala na tong an-an ko, sana pumogi na ako, sana kuminis na ako. Makinis naman pala ako. Wala ako tigyawat nung time na yun. Pero yung kasi may an-an ka, iba yung pakiramdam ko nun eh. Kasi parang nakaka-degrade din. Pero sinasabi ko, hindi, pag natapos ko to simbang gawing to, magbabago na buhay ko. Oh my God, no. Pero totoo, na-manifest ko naman. Siguro sobrang strong ng ano ko Manifestation. Manifestation. And moving on. Okay, go. Okay. Tanungin mo din kasi ako, nalilimutan Oo ko nga. din. Nalilimutan ko na rin kasi kung sumasagot ka kasi di ba nag-fill-inan lang naman tayo. Okay. Third is family reunions, love, chaos, at videoke. Okay, ako naman na magbabasa kasi baka may mabasa ka na namang iba dyan. Bakit tuwing Pasko lang lumalabas yung tito na may dalang gitara? Pasok pa ba siya? O sige, anong mas matindi? High note ng My Way o tanong na kailan ka mag-aasawa? Oh my gosh. Teka mo, bakit my way? May mga pampasko naman na may high note. Kunwari, all I want for Hindi. Christmas. Kapag Pasko kasi, di ba, nag-set up ka ng video, okay? Kakantahin yun. Kakantahin yan, matik. Kasi punta tayo dun sa dati kasi ngayon hindi na masyado. Oo. Kahit Ang kakantahin na ngayon oh baby it's alright. Ganun na yung Saka makakantahin ngayon. Hindi na rin ata yung ngayon na lumalabas yung tito may dalang gitara. Parang ano na yan. Hindi. Video okay. Ay ano yun? Yung wireless. May hidden meaning beneath that. Ano? Bakit tuwing Pasko lang lumalabas yung mga kamag-anak mo? Kasi busy na sila. At may iba't ibang buhay na. So hindi na pwede yung dating kagaya ng araw-araw mo makakasama. Well, kasi sa akin mag-a-apply yan. Gawa ng Ikaw mag-discuss niya kasi for me, hindi ko masyado maramdaman. ilang kami sa household doon. Siguro 65. estimate na lang 1,082. Disco. So, si mama, si lola, si lolo, tito kong 4, si kapatid ko, mga pinsan ko, nandun, sama-sama. Pero hindi naman palagi. Minsan may bahay din kasi yung iba kong tito eh. So, madami. Hindi lang Tapos, ngayon, hindi na masyadong nangyayari yung ganun. Na Kasi magkakasama lahat. patay na rin yung dalawa mong tito. Tama ba? Patay dalawa. Dalawang tito. Tito. Tapos, syempre sa may father side ko pa madami din doon. So, dalawa. So, ang katotohanan daw niyan ang reality dyan is, madami daw tayong mga responsibilidad na inuuna. I mean, sila pala. So, hindi na siya kagaya ng dati na magkakasama lahat. Na lagi nang available. Na laging available. Tuwing Pasko lang sila lumilitaw. Although hindi nakagitara like what this statement said, pero tuwing Pasko lang sila lumilitaw. Kasi nga busy na. Mag-a-apply din naman to sa atin, in a way, na tayo, Pasko lang tayo, umuuwi. Tayo naman yung tito. Na nandun. Na umuuwi pag Pasko. Nagets ko na nung sinabi mo. So, ayun. Yun lang naman daw yung parang masaya, bittersweet siguro. Na pangyayari. Pero masaya din naman syempre pag umuuwi tapos makukumpleto kayo pag Pasko, di ba? Oo. Pero ano tuloy ako dyan, parang nahabag ako kasi kunwari si tita, nanay mo, meron na siyang 2 kapatid na wala na. Oo. Tapos si Tito Arnel na sa ibang bansa. So parang wala, parang hindi ko lang ma-imagine yung longingness na nararamdaman pa. Sa mga kapatid, no? Kasi hindi ko pa masyadong, wala pa namang nawawala. Parang ganun. So, yun din yung isa sa mga inaano ko eh. Pero syempre ayoko isipin kasi. Oo naman. Hindi pa naman nangyayari. Nandun naman tayo sa state ng buhay natin na parang buhay lahat yung close relative talaga. Yung mga kapatid, nanay, sa first family. So, ito daw yung phase ng buhay natin na... Sa atin yan. Ang sinasabi ko nga example, si tita. Kasi syempre mga kapatid niya. Pero dumaan naman din siya sa phase na kompleto. Ayun nga. Diba? So, yun lang.
Sana masaya ka. Okay, ano sunod? Mas authentic daw ang Pasko sa Pilipinas kasi hindi ito perfect. And tama naman. Oo. Hindi talaga perfect date kasi parang ang boring naman pag perfect na. Saka wait lang, hindi natin masasabi yan kasi never naman natin na-experience magpasko sa ibang bansa. So I think let's leave that Hanging. statement for those na naka-experience ng Pasko sa Pilipinas, Pasko sa kung saan man. Speaking of Pasko sa ibang bansa, paano naman yung mga Pinoy doon na nagpapasko? Oo. Si Mama naka-experience niyan. Ano? Di ba? Oo nga. Ilang years din yung mula pandemic, nandun na yun, tapos kayo lang umuwi. Oo nga no, almost 6 Tagal. years. Pero it's, this is for them. Para wala na tayo maidadagdag doon kasi hindi naman natin alam. Okay. And kung halimbawa kayo ay OFW na nanonood sa amin ngayon, please watch this and let us know your thoughts. Tanga. Sabi mo nga, kung ikaw ay OFW na nanonood ngayon, please watch this. Nanonood na nga sila. Ay, ano ba sabi ko? Please watch this. Hala, please share yung sabi ko. Ay, yung nasa isip ko sabihin. Please share. Please share po pala. Iba po pala yung watch at share, hindi ko kasi alam. Saan na? Parang paantok tayo ng paantok? Parang nararamdaman ko yung antok. Yung mga words ko pala hindi tama yung meaning. Okay. Regalo? Sige. Regalo versus presensya. Kung regalo lang ang sukatan ng pagmamahal, bakit mas masaya tayo sa simpleng salo-salo? Ano daw? Kung regalo lang. Hindi nag-sink in. Sige ako magtatanong. Ikaw na nga. Kung regalo lang daw ang sukatan ng pagmamahal, bakit daw mas masaya tayo sa simpleng salo-salo lang? Yung mga magkakasama tayo, kunwari kakain, masaya tayo. Kasi yung iba sinusukat daw yung Regalo. happiness or fulfillment pag may mga regalo na parang puno yung Christmas tree nyo. May ibang ganun. Hindi, kasi iba-iba naman tayo. Pero, for me kasi, ayun nga, yung simpleng salo-salo is, pero alam mo, nung teenager ako, tsaka nung bata-bata ako, wala akong pakialam actually sa mga salo-salo. Oo. Saka naka-focus. Sa gala. Pasko? Oo, sa gala. Pasko ng Noche Buena? Oo, yung mga... Gagala ka ng gabi? Oo. Pinapayagan mo? Hindi. Ayun na nga. Yung mga inuman, ganyan. Okay. Tapos, Yun papauwiin ka talaga bago magpasko. Papauwiin ako ni daddy bago magpasko. Galit na galit. uwi na! Galit na galit siya. Ganyan kasi nasa kapitbahay ako. Ganyan. So, nung ewan ko siguro talaga pinagdadaanan ba yun pag teenager, ewan ko. Parang. Pero ako ganun nga, yung nararamdaman ko na parang mas na-excite ako sa mga friends. Pero ngayong tumanda, parang mas yung parang habang nandyan pa sila, yung talagang i-grab mo yung chance na nandyan ba? mapasimple o bongga o may regalo o wala. Alam mo yun? Tsaka yung na-feel mo naman na yun, normal naman yun. Na yung sa ganong age, friends talaga hanapin. Kasi fed up ka sa magulang pag ganong edad Pero pagdating mo ng gantong edad, ewan ko na lang kung hindi mo pa rin hanapin ng parents mo. Diba? So, normal naman yun. Huwag mo namang i-down yung batang Enzo. Okay. Ikaw, ano? Bakit? Ikaw, anong masasabi mo dyan? Bakit mas masaya tayo sa simpleng salo-salo? Ako masaya talaga ako pag may presents. Kala ko masasabi mo, masaya ka talaga pag may salo-salo. Kasi magkantay ka, ayun ang sasabihin ko talaga. Talaga namang ang lakas na naman talaga ng pagkain. Pero, yun nga, pagka nandyan yung bihira mo makita pag Pasko. So, tendency ko nun is, maging masaya kasi, baka kausap ulit ng personal, ganyan. Tsaka tama nga yung kanina, yung minsan na lumabas yung ibang family member na tuwing Pasko mo lang nakikita. Nakikita, oo. Pero ang pinakamahalaga talaga sa akin ay fruit salad. Dapat meron yan sa mga kapaskuhan. Oo, pag wala, gagawa siya. Ako ang gagawa. And then yung time na yun, wala talaga ako paggawa. Bata So, ay, sabihin bata pa lang, bias mo na fruit salad? Oo, alam ko na kung anong gusto ko sa Pasko. Wala akong bias ata. Ang ayoko nun, yung Graham na may... Mangga. Mangga.
Pero Graham gusto lang. ko. Oo, ako din Kaya nainis ako kay mama. Saka din yung Graham na fruit salad. Ayoko nun. Di ba yung toppings fruit salad? Gusto ko magkaiwalay sila. Masarap sila ng separate. Huwag din natin pagsamahin. Para lang yung pineapple sa pizza. Yung argument ng iba. Oo. Pero ako masarap naman sa akin. Okay, tatanong ko sa'yo. Kailan mo huling naaalala kung sinong Ay, ang ganda ng tanong na yan eh. Kailan mo huling naalala kung sino nagregalo ng damit sa'yo, pero never kung sino ang huling tumabi sa'yo? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Ako kasi magtatanong yan sa'yo. Di ba may ano pa kasi ako dyan eh. Prelude. Ayun tawag dyan. Interlude. Are you having fun? Interlude. Di ba sama-sama kayo sa Pasko dyan? May nagbigay sa'yo ng gift. Enzo, ito ang ano mo. Zara shirt. H&M. Cotton Ons. Andali. Natatandaan mo daw kung sino yung mga nagbigay sa'yo, di ba? Oh. Pero, never kung sino ang huli mong nakatabi noon sa mga kwentuhan. Sa Pasko? Oh. Tanda mo kung sinong katabi mo sa upuan noon? Oo, may picture eh. Sorry. Hindi, pero nung huling Pasko natin sa bahay namin. Noong mga bata ka, natatandaan mo? Pasko ba tayo sa inyo? O New Year? Pasko, oo. Umuwi din tayo. Umuwi ba tayo sa inyo last year? Parang New Year lang din. New Year. Tapos nakita natin yung pogi sa SLEX. Last year ba yun? Last year ba nga? Last year nga yun. Last year yun. Parang last year. Kasi, netong last year, hinanap natin doon. Tama ka, dumaan nga tayo doon. Oo. Kasi ginagawa namin, Pasko sa amin, New Year sa kanila. Ganon. Tapos, 2 years ago, di ba libre yung mga toll gate? May nakita kaming operator sa toll gate na sobrang sa pogi. Star Tollway. Kung sino ka man, magpakita ka Sa Star Tollway sa Santo Tomas, 2 years ago. TikTok, use your powers. Ang pogi talaga niya. Tapos nagulat kami ni CJ. Tapos, Teka lang, ilinaw natin, naka-duty siya noong December 31, 2023 na magta-2024, di ba? Tama. Mali. Ay. Tama. Kasi 2024 to 2025, in last year, hinahanap natin siya. Wala na siya doon. December 31, 2023, papuntang January 1, 2024. Yes. Naka-duty siya doon mag-isa lang. Tapos hinanap namin siya nung nung December 31, 2024, pa January 1, 2025. Tapos wala na, iba na babae na. Nabadrip kami dun sa babae. Charot lang. Baka makita doon ng babae. Sabi, ako naka-duty doon na. Tingnan natin kung sino naka-duty this year. This coming year. Sana pumunta rin kayo doon ng mga New Year. Meron pogi doon. Parang wala na siya doon. Malay mo, dapat bumalik siya yun ng part-time lang dahil wala masyadong natanggap pag New Year. Okay. Ano daw? Kailan mo? Tapos na pala tayo doon. Kailan mo huling, ina pa rin pala yun. Sa Paskong Pinoy, mas mahalaga kung sino ang nandyan kaysa kung anong dala nila. Which is true. For us, which is true. But parang pero dun sa iba kasi, di ba yung iba kasi, mas talaga sa kung ano yung dala. Pero wag na natin i-touch yun. Kasi iba-iba naman na yun ng ng pananaw. Kung ano yung preference. Siguro yung mga ganun yung yung para sa mga teleserye. Ang love language ko talaga, time. Quality time. Daldalan. Tapos kung sino makasama, ganyan. Kaya hindi din ako pala chat. Kung nandito Nakaka-excite din tuloy yung mga Christmas parties natin. Looking forward to it. Oo, may I'll Christmas get back to parties you on kasi that. kami. I will give you an update. So, Go. May Christmas parties tayo na mga paparating, 3. Tapos, yung isa doon, ang saya kasi sarili-sarili tayong dala. Yes. Yung isa naman, restaurant. Kasi isa naman, magbubuk naman. So parang iba-ibang atake. Oo nga, first time yun. Ang saya. Kasi dati pare-parehas halos. Okay. What is our closing question? Ang ating closing question is, kung mawawala lahat ng dekorasyon, kanta, at handaan, ano pa rin ang magpaparamdam na Pasko na? Enzo, isang tanong, isang sagot. Birthday ko. Kasi birthday pa, alam ko na Pasko na birthday ko ni. Charot. Alam na. Pero kidding aside, ikaw muna. Ang sa akin. Isip
feeling ko yung simoy ng hangin. Oh. Sa akin, napaka-simple, no? Napaka-simple na ang gusto ko. Seryosohin mo na. Sa akin, simple lang yung parang magpaparamdam na parang Pasko. Yung parang mararamdaman mo yung simoy ng hangin na nostalgic. In a way na malamig, amoy Pasko, amoy malapit na maghandaan, amoy malapit na magdiwang. Ewan ko kung paano ko i-explain. Pero feeling ko dun sa simoy ng hangin talaga. yung ramdaman. malamig, no? Na parang Iba talaga. ang saya. Ewan ko. Nanonostalgican ako doon sa ganung feeling na parang pero kung ma-explain, hindi ko ma-explain. Hindi naman kasi siya talaga ma-explain kasi ang hirap i-explain ng nostalgia. Basta yung sumimoy na gano'n, mararamdaman, maalala mo yung mga memories ng past mo na pag ganung panahon, namimili kayo, kasama magulang, lola. Ako naman, ang masaya ko, hindi ko alam kung related sa tanong. Hindi. Masaya yan eh. Hindi. I-share ko lang. Dati kasi, tanda-tanda ko, parang last year, nung nasa depressive state pa ako, pag tayo pupunta ng SM at may mga, SM Santa Rosa, may mga decoration ng Pasko, nalulungkot ako. Lagi nga. Sobra akong nalulungkot. Tapos parang, hindi ko alam kung anong something inside me na hinahanap ko. Ako. Wait lang. Yung parang ganon, yung parang, anong kulang sa Pasko ko? Yung thought process mo nun is, kino-compare mo yung Pasko mo ng pagkabata versus yung ngayon na parang dati sinasabi mo ang daming tao sa bahay na parang kagulo na lahat, tapos ngayon parang wala nangyayari, ganito lang. Oo, may ganun ako nung mga past Christmas, and ang super thankful ako this year is nung nakita ko ulit yung mga Christmas lights sa SM Santa Rosa at sa ibang mga lugar. 'Di ba yung sabi ko sa parang ang saya ko. Parang ang light, iba, no? Ang light nung pakiramdam. Siguro iba na rin kasi yung mindset tsaka yung pinaghirapan mo yan, wag protektahan mo na yan. Ayun nga, kaya parang ansaya lang. Pero ang tanong nga is ano ba magpaparamdam ng Pasko na? Siguro feeling ko talaga is yung simoy talaga ng hangin. Wag mo akong gayahin, mag-iba ka naman. Simoy ng kalal. Hindi, simoy ng hangin din talaga. Asaya. Kasi iba yung pagaspas ng ng hangin no. Pag Tsaka yung feeling ko yung din. Yung stars. Pag nakita ko na yung favorite yung 3 star stars. ko. King? 3 Kings? Yung Big Dipper, yung 3 Kings. Ayun. 3 Little Kingdoms. Kayo guys, anong nagpapaalala sa inyo na Pasko na? Kung wala ang dekorasyon. Kanta. Hindi, ayusin natin yung yung tanong. Kung mawawala lahat ng dekorasyon, kanta at handaan, ano pa rin na magpaparamdam na Pasko na sa'yo? Sagutin lamang ang tanong na ito sa comment section or isend sa 2366. Pwede rin kayo magpadala ng sulat. Sabi ko, iniisip ko kasi magsumite. Magsumite ng sulat. Ayun lang. Ang ganda ng topic in fairness. Ang cute. From last week na talagang galit na galit, no? Ngayon naman talaga namang nostalgia. May touch of nostalgia. Sa puso. Hindi ko ma-explain talaga yung nostalgia feeling. Ang hirap niya pala explain. Parang wala naman kung may kaya mag-explain nun. Kasi ang nostalgia for you is different sa nostalgia for me. So, hindi mo kayang ma-explain yung nostalgia mo sa akin. Kasi either hindi ako makarelate or what. Pero at least, ang hirap niya din ipa-feel kasi your own experience yan eh. Tapos may iba't iba kang naramdaman nung time na yon na hindi mo siya kayang i-explain ng kung paano sasabihin ng words. Kasi nasa damdamin mo lang yun. Oo. Nasa pakiramdam. Parang gano'n. Kaya, ayun, ang saya magpasko ulit. And sana lahat tayo masaya magpasko at maramdaman lahat yung simoy ng Pasko, simoy ng hangin. Yes. Ayun lang. Thank you so much, guys. Yun lang yung podcast, no? Masaya. Quick lang. Happy holidays sa inyo lahat. And Merry Christmas and Happy New Year. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Kasi susunod pang podcast, yun pa yung after ng Christmas. Sabihin natin ng Tagalog. Manigong taon. Hindi mo alam? Hindi.
Maligayang Pasko at manigong... bagong taon. tama ako. Maligayang... Hindi, from everything under the same moon. Sige. 1, 2, 3, go. From everything under the same moon, binabati po Isa pa. namin kayo. Dali na. Para Nagets ko na. Para sa mga card. Okay, 1, 2, 3, go. From everything under the same moon, binabati namin kayo. Binabati po. Sige. Siyempre Okay. Pasko. Sige, Binabati. 1, 2, 3, go. From everything under the same moon, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po.